Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Muli ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay mahimala. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Amen and amen. Mayroong nagpahabol na bisita ating pong babatiin, si Alan Lozano. Nilang ko ay lalapit dito para ating pong babatiin si Alan Lozano. At isang kaluluwa dahil ang mga kaluluwa lumapit sa Panginoon na laksa-laksang nalulugod nagagawa kapag maglilingkod sa Panginoon. Okay, babatiin natin ang awit sa Panginoon ng Praise God. Huwag kang magtataka bakit ka narito. Dahil yan ang kakaloban ng Diyos. Hallelujah! Kapatid natin ang mga kapatid na isang kita. Huwag kang magtataka bakit ako ay narito. Huwag kang magtataka bakit ako ay narito. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay narito. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay narito. Amen! Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay narito. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay narito. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay sumasamba. Huwag kang magtataka Kung bakit ikaw ay sumasamba. Ang Panginoong Jesus ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay sumasamba. Kung bakit ikaw ay sumasamba. At itong italangin ang ating bisita si Alan Lozano. Dakilang Diyos, ginawad mo ang iyo pong pagpapala, Panginoon, kay Alan Lozano. Igawad mo po, Panginoon, bendisyon, kaligtasan, na hindi lamang ngayon siya ay dumalo, kundi magpatuloy sa iyo. God, igawad mo siya, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Igawad mo po sa kanya, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, Lord, na siya may panganak sa tubig sa Espiritu. Igawad mo sa kanya ang Espiritu Santo, Ama, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Salamat po sa iyo, God bless our visitors. Amen. Sige po po na Brother Lozano. Puri ng Panginoon. Hallelujah. At mayroon pong prayer request pahabol dito. Si complete healing kay Clifford Go. Si Clifford Go. Yun ay mistisong Chinese ito, si Go. Namamaga ang mata. Oh. Ano ito? Go o po? Apo pala ito. Kasi nakalagay doon. Oh. Si Arian Grace Albilon. Masakit ang likod. Request si Pastor Filomena Motkat. Kating pong mag-pray at mayroon pamangkin na may lagnat rin daw si Jeter Torres. Tayo manalangin po. Mapagpalang Ama, Panginoon, igawad mo ang bendisyon po, Panginoon, kay Clifford Fu, na ang kanyang mata daw po, Panginoon, na mawaga, Panginoon, ugadi, gawad mo, Panginoon, na awat habag, Panginoon, ayon sa pananampalataya ni Sir Filomena Motkat, pagalingin mo po, ganun rin si Arian Grace Arbilon po, Panginoon, in the name of the Lord Jesus, sa pangalan mo po, Panginoon, Jesus name, ganun po si Jeter, Panginoon, Torres, Panginoon, igawad mo ang Panginoon, kagalingan, himala sa kanya,
Sa pangalan mo po, Panginoon, by the blood of Jesus, let your healing flow, Panginoon, upon their body in Jesus' name. Let mo sabihin, Jesus' name. Palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord to God. Uri ng Panginoon, tayo po ay magbabasa ng basa po ng salita ng Panginoon dito po sa Habakkuk chapter 2 verse 2. Ayun po sa ating pong screen po. Ang sabi dito, The Lord answer me. He said, write the vision. Make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Verse 3, for the vision is yet for an appointed time. It's appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it. Because it will surely come and it will not tarry. Uri ng Panginoon, sa pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po manalangin po sa Kanya mga salita. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, bless niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita namin pong binasa po, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon. Lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, luluhod sa pangalan at madila magkumpisal na ikaw, Panginoong Isus, sa kalawalhatian, Ama, in Jesus' name. In Jesus' name. Let us say, in Jesus' name. Bless everyone in Jesus' name. Bless their servant. Bless the visitor in Jesus' name. Oh God, amen and amen. Praise God, praise God. Palakpakan ng Panginoon muli. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Sinabi po sa Tagalog, ating pong mabasa sa Tagalog, ay ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas na bato ang pangitain na ipahayag ko sa iyo upang sa isang sulya ay mabasa agad at maipabatid ko. Maipabatid po ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Puri ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Puri ng Panginoon, ang ating paksa ngayon ay appointed time, ang itinakdang panahon. Kaya, ang sabita ng Panginoon ay may panahon, may tinakdang panahon sa bawat isa po sa atin. Kaya ang pangitain na ipinakita ng ating Panginoon sa lingkod niya kay Habakkuk ay ang mga propesiya na maganap sa panghinaharap. Kaya sabi dito, ang nakabasa nito ay maging malinaw sa kanyang paningin. At ang sabi nito, siya ay tatakbo, that he may run, that readeth it. Bakit siya tatakbo? Ibig sabihin, kailangan mong bilisan na isagawa. Bilisan, tutuparin ang mga hula, ang mga salita ng Panginoon upang hindi ka mahiwalay sa Kanya, upang hindi ka maiwan sa Kanyang pagbabalik, upang hindi tayo mapapahamak, upang iligtas tayo ng Panginoon. Kailangan patakbo tayo agad. Lalapit tayo sa Panginoon, huwag kang magatubili. Amen? Dahil meron itinakda na panahon. Kapag panahon mo na, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Panahon, kaya nalilito po tayo, panahon na maglingkod tayo sa Panginoon matapat para hindi tayo mahiwalay, para hindi tayo maiwan sa pagbalik ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon, hallelujah, nakabalik ito. Hallelujah, sila Mr. Grace, gano'n Mr. Norma, yung mga kapatid, siya po ay nabula at pinag-pray natin sa Panginoon at ang kanyang pagkabulag nag-milagro, mga kapatid, nakakita siya. Palakpakan ng Panginoon. Kaya nagsabi nga ang doktor, himala, naputol ang kanyang mga mata, ang kanyang ugat sa kanyang mata, nadugtong. Amen?
praise God, yan po. Hallelujah, ating bisita yan, hindi siya bisita. Matagal na siya sa Panginoon. Matagal na siya po mga kapatid na nabaptize at matagal sa nalilingkod sa Panginoon noon. Ngayon, matagal sila na hindi nagsisimba. Kaya nga, na kinuha ang kanyang mister, si Brother Lito. Pero kaya nga pinaalala ng Panginoon na magbalik loob tayo sa Panginoon bago tayo kukunin ng Panginoon. Amen ba? Kunin ang Panginoon. Magbalik tayo sa Diyos habang may pagkataon pa. It is appointed time na itinakdak panahon na magbalik loob tayo sa Panginoon. Dahil kapag hindi tayo magbalik sa Panginoon, magsisisi ka sa bandang huli. Kaya nga sinabi ng Panginoon, remember thy creators in the days of the young. Sa iyong kalakasan, sabi po sa Ecclesiastes 12 verse 1. Alalahanin mo ang Diyos na may likha sa iyo habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay bata pa. Amen ba? Dahil kapag ikaw ay matanda na, kapag ikaw ay dadalawin na ng karamdaman, hindi ka na makalapit sa Panginoon. Kapag ikaw ay ugod-ugod na, kapag ikaw nakastroke na, kapag ikaw ay nakaratay na, at lalo na ang huli sa lahat, kapag ikaw naroon sa kabaong, hindi ka na makalapit sa Panginoon. May tinakdang panahon sa atin. Kaya kasi nasa verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Ang mga pangitain ito ay itinakda ng Panginoon. But at the end, it shall speak. Ito ay sa katapusan, ay magsasalita. At hindi po nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. Though itari, ito ay tatagal, ngunit maghihintay ka lang. Wait for it. Because it will surely come and it will not tarry. Dahil nangyayari po at hindi po tatagal. Dahil ang mga salita ng Panginoon ay nangyayari niya. Ang mga hula ng salita ng nangyayari niya. Ang mga hindi po naligtas ay maligtas. Ang hindi tumanggap sa Panginoon ay tumanggap na sa Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo ang kumausap sa kanila. Tingnan po mga balita po kami sa social media. Milyon po ng mga Hudyo at mga Muslim po ngayon ay tumanggap na sa Panginoon. Dahil ang Panginoon pakita sa kanila. Milyon po, hindi lang daan, hindi lang 1,000, milyon. Dahil po, ang Panginoon na umusap kapag ikaw ay tupa ng Diyos, ay makinig ka sa Kanyang salita. Kung tupa ka ng Panginoon, tanggapin mo siya. Dahil siya lamang ang daan, katotohanan ng buhay. Siya lamang ang may buhay na wala hanggan. At siya ay babalik. Amen. Kaya hindi lang tatagal, babalik na ang Panginoon dahil marami nang tumanggap sa Kanya. Ang Kanyang mga tupa ay tumanggap na sa Kanya. Sumunod na sa Kanya. Kaya, ang appointed time na ibinigay po sa atin, kaya na kailangan huwag natin iantala. Dahil sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man who wants to die after this the judgment. Itinakda sa tao minsan ang mamatay at ang pagkatapos ay pag-uhukom. Kaya habang buhay ka pa, habang malakas ka pa, kailangan tumakbo ka sa kalarig mo. Salita namin, tumakbo ka, lalapit siya sa kay Lord. Naririto ako, Panginoon, maglingkod ako sa iyo. Salamat po, Panginoon, tinawag mo ako. Salamat po, pinaalalahanan mo ako. Hindi na magtatagal, ikaw na darating upang Panginoon gagantin pala ako sa aking katapatan, upang bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, upang matapos ang aking mga paghihirap. Amen. Papurihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yan sinabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He hath made everything beautiful in His time. Nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay ay maganda sa Kanyang kapanahunan. Di ba? Maganda? Nung unang ikaw ay dalaga ka pa, bata ka pa, malakas ka, beautiful. Nung matanda na, ugod-ugod na, beautiful pa rin ba? Di ba? Di ba? Beautiful pa rin ba? Amen? Beautiful ka maglingkod ka sa Panginoon, maganda ka maglingkod sa Panginoon. Pero kapag hindi ka maglingkod sa Panginoon, ay uga-uga ng ngipin mo, pati utuhod mo, uga-uga na rin, paugod-ugod. Dati-dati, ang lakad mo, dalawang paa, ngunit kapag natanda ka na, maging 3 na kasi may tungkod ka na.
Di ba? Kaya nga, dinala ng Panginoon lahat ng mga bagay maganda. Hindi masama. For He hath set the world in their heart. Ang Panginoon nalagay sa mundong ito sa kanyang puso, so that no man can find out the works that God make it from the beginning to the ends. Kaya walang taong nagsabi na masama yun. Sa pasimula hanggang katapusan, maging maganda ito ang buhay mo at ang buhay ko kung tayo ay mabilis. Hallelujah! Lumapit sa Panginoon, maging matapat sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon, dahil ang panahon ay natinakda po sa atin. Kapag tayo ay kukunin ng Panginoon, ay haharap po tayo lahat sa Panginoon. May pagsusulit sa Panginoon, mayroong paghukom sa Diyos. Kaya kailangan natin maglingkod sa Kanya na may katapatan. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kaya sinabi po ni Abraham sa Genesis chapter 17 verse 17. Then Abraham fell upon his face. Si Abraham ay kinausap ng Panginoon Diyos. Natutuwa siya. Natatawa siya. And he said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old? Magkaroon ba siya ng anak? Na siya'y matanda na, 100 ang kanyang asawa ay 90. Ngunit pinagkalooban sila ng anak ng Panginoon. Kaya walang imposible sa Diyos. Itinakda. Walang imposible sa Diyos. Itinakda na ikaw bigyan ng anak. Magkaroon ka ng anak kahit matanda ka na. Di ba? Dahil wala silang anak, naiingit ito sa si Sarah na ang kanyang alipin ay nagkaroon ng anak kay si Hagar doon kay naganak sa kay Ismael. Pero may tinakda na siya magkaroon ng anak. May tinakda. Sa bawat isa sa atin, may tinakda ang Diyos sa atin. Amen. Papurihin natin ang ating Panginoon. Kaya maghintay ka lang. Ang sabi niya, maghintay ka lang! At ipagkaloob ng Panginoon kapag kinausap ka ng Diyos. Believe it and you will receive it. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya tinawag siyang ang Father of Faith. Dahil ang sabi niya, ang iyong mga lahi kagaya ng buhangin sa dalampasigan. Ang iyong mga lahi kagaya sa bituin sa kalangitan. Ang nagpapala sa'yo pagpapalain, ang nagsusumpa sa'yo sumpain. Yan ang pangako ng Diyos. Kapag nililingkod ka sa Kanya, naging matapat ka sa Diyos, pagpapalain ka niya. Ang kalaban mo ay hindi magtatagal. Ay iganti ka ng Diyos. Kaya sabi niya, ang susumpa sa iyo ay susumpain. Ang nagpapala sa iyo, mapapalain. Yung sinabi po sa Genesis chapter 12, verse 3, they that bless thee shall be blessed. They that curse thee shall be cursed. Because of thee, all nations shall be blessed. Dahil sa iyo, pagpalain ang lahat ng mga bansa. Kapag tayo naging matapat sa Panginoon, hindi tinagda ng Panginoon, dahil sa atin ay pagpalain ang kasama mo, pagpalain ang ating bansa, pagpalain ang amo mo, pagpalain ang trabaho mo, pagpalain ang negosyo mo, pagpalain ang hawakan ng iyong mga kamay, dahil it is the appointed time that God will bless everyone. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. In Genesis chapter 41, verse 41, saka 46, and Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. Si Joseph po ay itinakda ng Panginoon na siya ay magmamahala sa kanyang bayan, sa kanyang angkan. At siya naging gobernador. Kailan nangyayari nung siya ay 30 anyos, 30 years old. Ang itinakda ng Panginoon sa kanya na siya ay magiging hari kapag magiging gobernador ay 30 years old. Kinausap siya ng Panginoon ay 17 years old. Ilang taon nangyayari po? 13 years bago nangyayari.
Kaya kailangan po, maghintay ka lang tayo sa Panginoon. Huwag tayo mag-apura. Maghintay ka lang sa Panginoon. May tinakda. Nagkalob sa'yo ng Panginoon ang mga pangitain mo, ang mga panaginip mo, dahil ang Diyos ay naungob sa atin sa mga pamagitan ng panaginip. Kaya tinawag si Joseph na the dreamers, dahil ang Diyos ay naungusap sa kanya na siya nakakasiwa sa kanyang angkan upang iligtas niya ang kanyang mga angkan sa kahirapan, sa kagutuman. Purihin natin ang ating Panginoon. Kapag kinausap ka ng Panginoon, huwag kang magmadali. Mangyayari yan. You need to tarry it. Nangungusap ang Panginoon. Kasi ang Diyos ay nangungusap po sa mga pangitain at sa mga panaginip. In the vision and in the dreams. In Luke chapter 33 verse 14 to 16, sabi niya, God speak once and twice, but man perceive not. In his dreams and his vision, in his place where he sleep. Ang tao ay parang hindi napansin ang mga panaginip at pangitain, ngunit yan ang pangungusaplan ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagkasakit, pangungusap ng Panginoon sa iyo na maglingkod ka sa Kanya matapat. Hello? Kung ikaw ay naghihirap, pangungusap ng Panginoon yan na maglingkod ka sa Kanya upang tutulungan ka niya. Amen. Papurin natin ang ating Panginoon. Kaya si Joseph, siya ay naginip na siya ay mangasiwa sa kanyang angkan, nainggit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Isipin mo, itinapon siya doon sa balon. Sabi naman ng kapatid niya, huwag na lang natin siya itapon doon. Mamatay siya. Ibibinta na lang natin. Ibininta siya sa Egypt. Iyon pala ang kalooban ng Panginoon na siya naroon sa Egypt para mangasiwa sa Egypt at upang sa panahon ng kagutuman ng famine ay matutulungan niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang angkan. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Ibig sabihin, kung mangyayari sa buhay natin, ay maghintay ka lang. Isipin mo, hindi lang kasi ibininta. Pinagbintangan pa si Joseph na rapist. Dahil sa pinagbintangan siya na rapist, ikinulong siya. Ngunit kahit sa kulungan siya naging matapat sa Panginoon, nandun pa rin ang gift ng Panginoon sa kanya na marunong siya magpapaliwanag sa mga pangitain at mga napanginip ng kanya makasamahan. At sabi na ni Joseph sa kanya, ikaw na magluluto ng tinapay ay kukunin ka at kahatulan. Ikaw naman ang tagapagbigay ng kupa kay Paraon, ibabalik ka sa kanya. Kapag dumalik ka na sa kanya, sabi niya, ay alalahanin mo ako. So, ang nangyari, naganap ang mga panaginip na ipinaliwanag ni Joseph. So, hindi naalaala si Joseph ng mga tao na kinausap niya at tinulungan. Ngunit nung naghihirap na wala na makapagpapaliwanag, naalaala na mayroon pong tao doon sa kulungan na kasama namin na marunong magpapaliwanag ng mga panaginip. Kasi lahat ay hindi makapagpaliwanag. Akalang mga magikero, mga salamangkero, mga magician, mga sorcerer, hindi kaya ipapaliwanag ang panaginip ng hari. Alam niyo po, ang pinakamataas sa lahat ng kataasan ang Panginoon. Kung mayroon tayong kakulangan ng karunong kaalaman, humingi tayo sa Panginoon at ang Diyos ay magbigay sa atin ng karunong kaalaman. Kung tayo maglilingkod sa Kanya na matapat, God will give us wisdom and knowledge. At sabi niya sa James chapter 1 verse 8, verse 5, ang sabi James chapter 1 verse 5, if any man lack wisdom, let him ask to God, for God give it liberally and upbraideth not. Kung mayroon kang kakulangan sa karunungan, humingi ka sa Panginoon at ang Diyos ay magbigay sa iyo na ang karunungan at hindi na manunumbat siya. Gusto po ng Panginoon na hallelujah, paglilingkod natin sa Panginoon ay tinakda ng Panginoon sa atin na maglilingkod sa Kanya, makantay ka lang, ay pagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga bagay pagkaloob sa iyo ng Panginoon, kung itinakda ka ng Panginoon, hallelujah, na mangasiwa ay mangyayari yan. Purihin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Dahil ang bawat isa sa atin may mga kaloob sa ating Panginoon. Dahil sinabi po sa Romans chapter 11 verse 29, the gifts and calling of God is without repentance. Ang mga kaloob ng Panginoon ay hindi mo mapagsisihan dahil po
mga kaloob ng Panginoon ay mangyayari sa buhay natin. Kailangan na maghintay lang tayo sa Panginoon. Amen ba? Maghintay lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. In Exodus chapter 12 verse 29, alalahanin natin ang mga Egyptian na nagpaalipin sa mga angka ng Panginoon. Sabi dito sa Exodus 12:36 at 14, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptian. Verse 14, now the sojourning of the children of Israel who dwell in Egypt was 430 years. Isipin mo, ang kahirapan nila, ang kanilang pagiging bondage, ilang taon? 430 years. Nung sila ay naroon sa Egypt, pumunta sila din na naghihirap sila. Tinulungan sila kasi, si Joseph ay naging gobernador, pangalawa sa hari. Kaya tinulungan sila, dumami sila doon, hindi lang daan, naging milyon ang mga Israelita roon. Ngunit nung namatay na si Joseph, hindi na naalala ang kagalingan ng Diyos sa kanila. Ginawa silang bandits, ginawa silang katulong, ginawa silang slave, naging alipin. Isipin mo, naging alipin sila. 440 years. Makapagantay ka ba sa pagliligtas ng Diyos? But ang appointed na time ng Panginoon na iligtas sila. Amen ba? Kapag itiligtas ka ng Panginoon, maghantay ka lang. Amen ba? Kung hindi mangyayari sa iyo, darating ay iligtas ang iyong mga angkan. Kaya ang ibang mga angkan nila ay pumanaw na. Ngunit tumatawag sila sa Panginoon. Panginoon, saan ang iyong pagliligtas? Saan na, Panginoon, ang iyong pagliligtas? Sino po ang magliligtas sa amin? Amen ba? Sila umihiyaw, sila nilalangin sa Panginoon. Ang kalayaan, ang freedom nila sa pagkaalipin upang sila makapaglingkod sa Diyos. Alam niyo po, narinig ng Panginoon ang kanilang mga kahirapan na sila naging alipin. Tinawag ng Diyos ang lingkod niya na walang iba, si Moses. Si Moses ay nagdadahilan pa, Panginoon, sino ba ako na magpapalaya doon sa mga Israelita? Ako ay utal, wala akong kapangyarihan. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ay kasama yung kung saan kang paroon. Ano bang pangalan mo, Panginoon? Ang pangalan ko ay si ako nga, na ako ang nagligtas sa iyo. Ako ay nagbuhay sa iyo. Ako ay nagpagaling sa kayo. Ako ay nagbigay sa iyo ng kalakasan. Ako ay nagbigay sa iyo ng kalakasan. Ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos nung una hindi pa nahayag, ang pangalan niya ay si ako nga. Amen ba? Kaya nga, kapag tawagin mo ang Diyos, ako nga, siya nga ang may likas sa iyo. Kapag hindi ka maniniwala kay Kristo na siya ang Diyos na katawang tao, mamatay tayo sa ating kasalanan. Sa John chapter 10 verse 8 verse 24, if you believe that I am He, you shall die in your sin. Sabi niya, John chapter 8 verse 24, siya ako nga, nagtawag doon kay Moses. Doon po sa burning bush, na umaapoy ang kahoy pero ay hindi nasusunog, nagtataka siya, kaya lumapit siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, lumapit ka, tatawagan kita na magiging lingkod ko upang papalayain ang aking bayan. So, kung minsan di mo alam na ikaw gagamitin ng Panginoon, magantay ka lang sa tamang panahon. Amen ba? Praise God. Kung bata ka pa, hallelujah, magpakalakas ka sa Panginoon, magpakatalino ka sa Panginoon, magpakatatag ka sa Panginoon, magpahubog ka sa Panginoon, dahil sa tamang panahon, hallelujah, gagamitin ka ng Panginoon upang makasiwa sa kanyang tungkulin. Iyon po rin natin ang Panginoon. May tinakda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen ba? Maghintay ka lang sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, sa tamang panahon, kinausap siya ng Panginoon, puntahan mo si Paraon upang palalayain ang aking mga angkan. Ang
aking mga anak, ang aking mga tupang. Praise God. Upang sila ay maglingkod sa akin. O na pinatigas ang puso ni Paraon upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, ang Diyos rin pala nagpapatigas sa puso ng tao at ang Diyos rin nagpapalambot. Hello! Si Paraon ay nakakita siya ng mga kababalaghan. Isipin mo, 10 salot na namatigas siya na hindi palalayan ng Israel sa ika-10 salot, saka siya ay lumambot. Ano ika-10 salot? Kamatayan. Maraming salot nangyari sa kanya. Magkaroon kuto, magkaroon ng palaka, magkaroon ng tagtuyot, magkaroon ng tubig maging dugo. No, maggarniso lahat po ng mga salot, pero ang panghuling salot ay kamatayan. Lahat ng mga panganay ay namatay, pati ang panganay na anak ni Paraon namatay, lahat ng mga panganay ng hayop tao namatay. Diyan ang kapangyarihan ng Diyos. So ang sabi ni Paraon, palalayain natin na sila dahil mamatay tayo kapag hindi natin sila palalayain. Pinalambot ng Diyos ang puso ni Paraon. Nung sila'y pinalaya upang magsamba sa Diyos, isipin mo, sabi sa verse 36, the Lord give the people favor in the sight of Egypt. Ang Panginoon ay nagbigay ng pabor. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagbigay ng grasya, biyaya sa mga mata ng Ehipsyo. At sila ay nigyan ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Kaya isipin mo, sabi niya, they spoiled the Egyptian. Ano ibig sabihin ng spoil? Ibig sabihin, nilimas nila ang kayamanan ng Egyptian. Natulala sila, bakit ay binigay natin ang kayamanan natin? They spoil it. Ibinigay lahat. Ibig sabihin, tandaan natin yan. Kapag maghintay ka lang sa kalooban ng Panginoon, walang bagay na imposible sa Diyos. Lahat ay posible. Amen. Kaya po, hallelujah, ibigay ng Panginoon ang mga pangailangan natin. Amen ba? Hallelujah. Pero, isipin mo yun, naging alipin sila ng 440 years. Oh, ilang taon ka naghihirap? 10 taon. Maliit lang yun. Sila nga naghihirap, sila naging alipin 440 years. Namamatay na nga sila kay Mama. Ang kanya namatay na 440 years. Sino ba makaabot ng 440 years? Ang buhay ng tao, kapag lalakas ka, ay hanggang lang 80. Oh, sinabi po sa hula yan, sa Psalms chapter 90 verse 10. Ang tao sa kalakang, ang kanyang buhay ay aabot ng 70. Kung lalakas, aabot ng 80. Ngunit po ay manghihina na. Alam niyo po, grasya ng Panginoon kapag umabot ka ng sintang buhay ka pa. Amen ba? Biyaya ng ating Panginoon yan. Amen ba? Hallelujah. Amen? O, sino doon umabot dito ngayon ng 80? May 20 na ba dito? Wala ka naman eh. Si pastor nyo ay ano pa lang, mag-66 ito May. Si Mrs. ko ay mag-72 sa July. So, sino itong pinakamatanda dito? Ibig sabihin po mga kapatid, lahat ay may itinakdang panahon po sa atin. Samantalahin natin ang mga pagkataon habang ikaw ay buhay pa, habang ikaw ay malakas pa. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Isipin mo, naglalakbay sila mula sa Egypt patungo sa Promised Land. Ayon po sa mga kapatid, scholars, ang paglakad sana nila patungo po sa Egypt, patungo sa Promised Land, it takes only 1 week. Dahil sa kanilang pag-alinlangan, pinasukan sila ng pag-alinlangan, dahil sa kanilang pagrereklamo sa Diyos, sa halip ng 1 week, it takes 40 years.
Diyos sa ating buhay na sa halip na mabilis ang pagdating natin sa pangako ng Panginoon. Kapag ang ugali natin, kapag ang nature natin, kapag ang karakter natin ay pawang reklamador at walang paniniwala sa salita ng Panginoon, ang buhay natin para bang turumpo, paikot-ikot ka lang, paikot-ikot na tilang walang katapusan ang ipag-ikot-ikot mo na wala kang kapahingan. Alam niyo, ang kapahingan lang natin sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, itinakda na yung Diyos na ililigtas tayo ng ating Panginoon. Itinakda na yung Diyos na iraraptyo tayo ng Panginoon. Itinakda na ang paghinhawain tayo ng Panginoon. Itinakda na ang paghingalingin tayo ng Panginoon. Kailangan sumampalataya ka lang sa Kanya. Amen ba? Hallelujah! Amen? Yan po. Kaya, huwag tayo makalinlangan sa pangako ng ating Panginoon. Lahat ng mga nagreklama doon sa Egypt, sila po ay namatay. Namatay sila. Kaya kapag narinig mo ang busis ng Panginoon, huwag mo papagmatigasin ang puso mo. Saan mabasa niyan? Sa Hebrews chapter 3, verse 16. Kapag narinig mo ang busis ng Panginoon, Hebrews chapter 3, verse 15 and 16. If you hear the voice of God, harden not your heart in the day of provocation. Huwag mo pagmatigasin ang puso mo. Yan ang nangyayari sa kanila na pinakita ng Diyos ang himala. Matigas ang puso nila, hindi sila naniniwala na sila po ay makarating sa promised land. Isipin mo, 1 week lang sana. Ayon sa Bible scholar, it takes 1 week lang. Umiikot doon sa wilderness ng 40 years. Tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, kapag hindi tayo maniniwala sa salita ng Panginoon, ang buhay mo parang paikot-ikot, parang tuumpo, na wala pong kapahingahan, na wala pong kaligtasan, na walang kagalingan, na walang kapayapaan, na walang pag-uunlad, na walang kabutihan, para sinasabi purong masama. Puro masama. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God created everything is beautiful. Huwag mo sabihin masama. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay pawang mabuti. Nilalang niya ang langit at lupa ay mabuti. Nilalang niya ang araw at ang gabi. Pawang mabuti. Sinabi niya, it is good. He created light and darkness. It is good. Hindi po ako naging masama. Naging masama lang dahil ginawa ng taong masama. So, God created everything is good. Kaya may tinakda po sa atin ng buhay, huwag nating apurahin. Amen ba? Maghintay ka lang. Amen ba? Dahil sinabi sa Isaiah 40 verse 81, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Maghintay ka lang, hallelujah, sa kalooban ng Panginoon, sa itinakda ng panahon. Sabihin mo sa katabi mo, makapaghintay ka ba? Huwag ka mag-apura. Di ba? Kung ikaw ay binata dalaga na wala kang kasintahan, maghintay ka lang, bigyan ka ng Panginoon. Kung ikaw naman ay walang asawa, maghintay ka lang. Wait for your turn. Amen ba? Amen ba? Dahil sa iyo naman darating yan. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! May tinatang panahon sa buhay natin. Ito po. Itong itinakda. Si Esther po ay nagiging reyna. Mga kapatid, sa lugar, mga kapatid, na kanilang tinalagyan. Pero, sa lugar yun? Sa lugar ng Iran. Ang Persia yan, Iran. So, guys, ang hari po mga kapatid, ay tinawag po mga kapatid ang kanyang reyna, hindi lumabas. Kaya nga, pinalitan ang reyna niya na si Queen Basti. Ayaw niya papakita ang kanyang
kabutihan at kanyang kagandahan. Upang ipagmalaki itong asawa ko ay maganda. Kapag tinawag ka ng Panginoon, huwag ka magmalaki. Lumapit ka sa Kanya. Amen ba? Ay, dahil nagkamalaki siya, ang sabi niya ay, papalitan kita! Tinanggal siya pagiging reyna at naghanap ang hari ng napakaganda. Lahat sa kanyang area naghanap ng magaganda. Ngunit wala siyang nakikita ang pabor sa Diyos. Ngunit ito si Esther, umila rin para mapili, para maging reyna. Isipin mo, si Esther ay pinili ng hari. Alam, sa kadami-dami na maganda, isa sila pinili. Alam mo si Esther, ayon po sa mga nakasulatan, ay hindi naman talaga siya maganda. Pinaganda siya ng Panginoon eh. Ang kanyang kulay nga ay ano yun eh, ay kayo manggilang sabi niya. Hindi naman siyang puti-puti, kayo manggilang. Pero, maganda pa rin. Alam niyo po, ang paningin ng tao, pwede naman papagandahin niya ng iyong paningin. Sa kanilang paningin, pangit, pero sa iyong paningin, maganda. Kaya sa Afrika, ang pinakamaganda doon, pinakamaitim, maganda doon. Ang pinakapapango ay maganda doon sa atin. Pero kapag dito sa atin, kapag pango, itim-itim, sabi, pangit yan, parang kulim. Pero sa kanila, maganda yun! Hindi sa paningin mo natin, maganda yun, amen! Kaya nga, hallelujah! Si Esther ay pinilit mo na maging hari. Ay maging hari, maging queen pala, hindi maging hari. So si Queen Esther, sinabi niya, mahal na hari, ay mayroon akong kahilingan sa iyo. So, bago siya makipag-usap sa mahal na hari, mag-ayuno mo siya ng 3 araw. Dahil ang kahilingan niya pala, ang lahat ng mga Hudyo ay papatayin, lilipulin, i-exterminate. Dahil nagagalit po yung ang kalaban nila, ibang mga lahi, dahil hindi daw hindi lumuluhod sa kanila. So, yun ang, kasi yung sinaaman na asista ng hari, ay nagalit siya, ito mga Hudyo dito, hindi lumuhod sa akin, hindi po gumagalang sa akin, kahit lahat sila ipapatayin. Isipin mo yun. Ay, ang alam mo mga Hudyo, hindi na lumuhod sa mga tao yun, dahil ang sinusunod nila ang Diyos, ang dapat luhuran. Amen ba? Ang dapat sambahin, ang dapat luhuran ang Diyos na may lalakas sa langit sa lupa. Amen ba? Hallelujah! Yan si Mardoqueo ay hindi lumuhod. Kahit galit na galit siya sa kanya, lahat! Nagkuha siya ng kautusan ka sa mga hari na lahat ng mga Hudyo ay dapat lipulin. Dahil hindi marunong gumalang. Eh, sunod mo na nga, inatakan. Kapag natatakan pala ng kanyang ng kanyang sing-sing-sing. Kapag natatakan niya ni Haring Aswero ang kanyang sing-sing, lahat po ay mangyayari yan. Hindi mababago. Kaya nga, ang nangyari, hindi alam ni King Aswero na ito po ang asawa niya si Esther ay Hudyo rin. Kaya lahat pala ng mga Hudyo, bata, matanda, babae, lalaki, patayin! Kaya nga, si Esther, kinausap ni Mardoqueo. Sabi niya, akala mo ligtas ka na ikaw ay reyna, kasama ka sa kautusan na patayin lahat ng mga Hudyo. Isipin mo yan? Kaya nga sabi ni Esther, go and gather together all the Jews that are present in Susan and fast for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I my maiden, will fast likewise, and so will go. So will I go and unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. Ang salita niya, if I perish, I perish. Bakit sinabi niya, if I perish, kung mamatay man pamatay? Dahil kapag walang utos pala ng hari na ikaw pupunta sa kanya, maaari kang sabihin, lapastangan, dapat kang mamatay. Kapag walang utos ng hari. Kaya nangangaling
siya na pupunta sa hari na walang utos, kahit ikaw rin na kapag walang utos na pupunta ka, hindi mo pwede ka pupunta. Kaya lang, gano'n na lang sinasabi niya, walang kautusan na pupunta ako, ngunit makipag-usap ako sa mahal na hari. Kaya sabi niya, kung mamatay ay mamatay. Pero bago siya makipag-usap, sabi niya, mag-ayuno muna kayo para sa akin. Ganon rin ang aking mga kasamahan na mga babae. Mag-ayuno na ilang araw? 3 araw. Kung may kahilingan ka sa Diyos, mga kaibigan, kailangan mo ipag-ayuno sa Panginoon. Sabi mo, kailangan natin ipag-ayuno sa Panginoon. Ang ating mga kailangan ipag-pray natin sa Panginoon. Ipag-ayuno natin sa Panginoon para tuhunin tayo ng ating Panginoon. Makinig kayo. Mayroon tayong fasting po next week, Monday to Friday po, 5 araw. May pinascal ko na dyan sa ating bulletin board. Ang fasting natin ay hindi lang sa simbahan, nationwide po yun. Para po sa mga kaluluwa. Lahat ba sabi, manalangin at mag-ayuno. Pray and fasting. Amen ba? Kailan yan? Sa Lunes hanggang Friday. Bukas na po yun. Lahat masabi, bukas mag-ayuno na tayo. Mula bukas hanggang Friday. At sa Friday, ay magkaroon tayo ng overnight prayer para sa mga kaluluwa, sa ating kaligtasan. Ipurin natin ang ating Panginoon. Yan tinatawag, itinakdang panahon na manalangin ulit tayo, mag-ayuno, at itinakdang panahon na overnight prayer para sa kaligtasan natin. Amen ba? Dahil darating ng Panginoon, kung may mga salot man darating, hiligtas tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. Amen ba? Oh, sino gusto mag-fasting prayer? Bukas. Pwede dito sa simbahan, pwede sa inyong tahanan. Kung dito kayo sa simbahan, magdala kayo ng inyong tulugan dahil wala naman tulugan dito. Siminto ka ng tulog. O, karton. Pero kung sa bahay, pwede naman sa bahay nyo. Basta, united in prayer tayo, united in fasting. At pag Biyernes punta tayo dito, mag-overnight prayer tayo, magdamag, manalangin sa Panginoon, magsama-sama. Mayroon tayo mga patutuo sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Lord, iligtas mo kami sa salot na darating. Iligtas mo kami sa kumunoy. Iligtas mo kami sa lindol. Iligtas mo kami sa bigwan. Iligtas mo kami sa sunog. Iligtas mo kami sa kamatayan. Iligtas mo kami sa pahidya na naman dumarating sa mundong ito. Lord, ikaw ang tagapaligtas pa, Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Magligtas ka pa ng mga kaluluwa, ang aking mga sambayan, ang aking mga anak, ang aming kapitbahay. Iligtas mo, Panginoon. Iligtas mo sila upang lumapit sa iyo po, Panginoon. Palambutin mo kalang puso. Dahil ang Diyos ang nagpapatigas sa puso at siya rin ang nagpapalambot. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Salamat na rito ka na dahil kinalambot ang puso mo para maligtas tayo lahat. Amen ba po rin natin ang Panginoon. Amen. Hello? Oh, lumambot na bang puso nyo? Kung matigas pa rin. Kapag matigas ang puso nyo, hindi na po kasalanan ng Diyos yan. Kasalanan mo na yan dahil pinapatigas mo ang puso mo. If you hear the voice of God, harden not your heart. Sabi niya sa Hebrews chapter 3 verse 15. Huwag natin babang matigasin ang puso natin. Ito po ang isang pangyayari. Sino nakakilala si Alexander the Great? Siya po ay nag-conquer sa kanyang kapanahonan and kapanahonan niya before Christ. Kinongker niya ang buong mundo. Pero ang kanyang sarili, hindi niya nakongker. Nalupig niya, nakubkob niya ang buong mundo, ngunit ang kanyang sarili, hindi niya nakubkob. Kaya tandaan natin yan, si Alexander the Great died at the age of 30 years old. 33 years old lang. 30 anyos at 33 years old. 33. Sa sakit ng venereal disease. Alam niyo ba ang venereal disease? Sakit sa babae. Siguro babae kaya nagkasakit. Kaya kapag ikaw babaero, magbago ka na, magsisi ka na. Dahil baka
Katulad kay Alexander the Great, bata pa namatay dahil sa sakit sa babae. Salamat sa Panginoon, sabi mo buhay ka. Salamat sa pinaligtas tayo ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. So, ang nangyari, he was able to conquer the world, but he could not conquer his lust. Nilupit niya ang mundo. Kinungkob niya sa kanyang kapangyarihan, pero ang kanyang sariling pita ng laman ay tinalo siya. Yan tinatawag, how the mighty fallen. Si David natalo sa pamagitan ng lust. Si Samson natalo sa pamagitan po ng lust rin. Si Alexander the Great natalo dahil sa kanyang lust, sa kanyang pita ng laman. Kaya tandaan natin, sabi natin sa katabi mo, kailangan natin i-conquer ang ating laman. Kurutin mo ang iyong katawan, sabi mo, oy, katawan ko, huwag kang umiral. Kinakailangan Diyos umiral. Kurutin mo. Sabi mo, aray, hindi mo maramdaman sakit. Sabi mo, i-conquer ka, kinakailangan. Kinakailangan patayin ang iyong laman sa itinakdak panahon para mabuhay po tayo. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Saan mabasa na kinakailangan patayin ang laman? Sinabi po sa Romans chapter 8, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang makalaman ay kamatayan, ngunit ang namumuhay sa Espiritu ay kapayapaan at buhay. Huwag kayo maging makalaman, kundi mamuhay sa Espiritu. Sa verse 13, Romans chapter 8, verse 13, ang sabi niya, mortify the deeds of the flesh that you shall live. Patayin mo ang gawa ng iyong laman, ng iyong lasa ng iyong laman, para mabuhay po tayo. Ininagda na mabuhay tayo. Kailangan patayin ang laman. Anong ibig sabihin? Gigilitan ang liig mo. Ibig sabihin, supilin mo, sawatain mo, disiplinahin mo, kontrolin mo. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng prayer and fasting. Sabi niya, prayer and fasting. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yan po ang kailangan. Kaya nga, nandyan na ba kayo? May dinangtang panahon po sa atin. So, in Galatians chapter 4 verse 4 and 5, kaya nga, itinakda ang Panginoon na siya talaga magkatawang-tawang. Sabi niya, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman and made under the law. Verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Verse 6, because ye are sons, God hath sent forth His Spirit to His Son into your heart, whereby and cry, Abba, Father. Kung saan tayo ay nakatawag na siya ang ating Ama, paano natin siya matawag ang Diyos ay Ama natin? When the Spirit of God is upon us. When the Spirit of God dwell upon you, and we can be called and cry, Abba, Father. Amen ba? Hallelujah. Kaya kailangan mo tanggapin ang Espiritu Santo. Kailangan mo ma-renew ang Espiritu Santo sa iyo. Kailangan mo ma-Holy Ghost and fire ka. Kaya matawag mo, Ama ko, tulungan mo ako. Ama ko, iligtas mo. Ama ko, baguhin mo ako. Tulungan mo ako sa aking kahinaan. Tulungan mo ako sa aking kabighatian. Hallelujah. Tulungan ko sa aking mga kahinaan. Hallelujah. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Itinakda ang panahon, huwag natin pairalin ang ating lumang pagkatao. Kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon. Anong gagawin natin? In Mark chapter 1 verse 15, and this saying, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Itinakda ng Diyos sa atin, huwag nating pairalin ang ating laman.
Huwag natin pairalin ang ating sarili. Maganap na. Ang sabi, ang kaharian ng Diyos ay nariyan na. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Pagsisihan natin ang ating mga kamalian. Sumampalataya tayo sa kanyang mga salita at matanggap natin ang kanyang biyaya. Matanggap natin ang kanyang pangako. Matanggap natin ang Espiritu Santo. Hallelujah. Amen po rin ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, I believe, Lord. I will receive the blessing. I will receive the Holy Ghost. I will receive salvation. I will receive, hallelujah, abundant life. Matanggap mo ang kaligtasan na ito. Amen ba? You will receive it if you believe. But if you don't believe, you will regret. Magsisisi ka. Malulungkot ka. Kaya sinabi sa Romans chapter 13 verse 11, that now, knowing the time, at ngayon, at alalamin mo ang oras, that now it is a high time to awake out of sleep. Ngayon, oras na gumising ka sa iyong pagkatulog. For now is our salvation nearer than when we believe. Malapit na ang ating kaliligtasan. Ang pagliligtas ng Panginoon mula pa nung una, naniniwala ka, tila bagay malayo pa, sabihin mo malapit na at nangyayan na. Hallelujah, sa iyong bibig lang ang kaligtasan. Sabihin mo sa Panginoon, iligtas mo ako, iligtas mo ang aking bayan, iligtas mo ang aking mga anak, ang aking asawa, ang aking pamilya, iligtas mo sila, may aking mga kaibayan, alahan sila, Panginoon, na lumapit sa iyo. Kaya nga, gumising ka na sa pagkatulog. Sabihin mo sa kanya, tulog ka ba? Gising. Gising. Amen ba? Ano ibig sabihin gising? Magsisisi na tayo sa ating kasalanan. Magbagong buhay ka na. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Lumapit ka na sa Panginoon. Huwag ka nang mag-atubili pa. Amen? Gising ka na ba? Amen. Palakpakan din agad yung Panginoon. Hallelujah. Amen! Kaya nga, ang sabi sa Galatia chapter 6 verse 9, be not weary in well doing, in due season ye shall reap if we faint not. Huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti. Para sinasabi mo, lagi na ako nagbibigay, lagi lang ako tulong ko sa iyo. Saan ang gusto mo? Tagatulong o tagahingi? Mamili ka lang. Tagahingi o tagatulong. Kapag ikaw ay tagatulong, bibigyan ka ng Panginoon ng milyon-milyon. Kung tagahingi ka, humingi ka lang ng mumu. Bigyan mo ako ng mumu lang. Kaya huwag kang magsawa sa pagbibigay. Huwag kang magsawa sa pagtulong. Huwag kang magsawa sa gumawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, aani po tayo sa tamang panahon, sa itaktak ng panahon, the point in time that you will receive the blessing. Hallelujah, abundant life, the things that you, hallelujah, hallelujah, sow, the things that you sow, you will reap it. Ang mga bagay na itinanim ay anihin mo dahil itinakda ng panahon. Huwag ka lang magatubili, huwag ka lang magsasawa, huwag ka lang magreklamo. Kailangan magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Amen. Pasalamatan mo lang sa Panginoon. Amen ba? Kapag hindi ka maniniwala, ano po? Ang sabi dito, magiging pipi ka. Sinabi ng Biblia yun. Dahil hindi siya naniwala, naging pipi. In Luke chapter 1 verse 20, and behold, thou shalt be dumb. Ngayon ikaw ay nagiging pipi. And unable to speak, hindi ka na magsalita until the day that this thing shall be performed because thou believe not my words which shall be fulfilled in their season. Dahil hindi ka naniniwala, ikaw maging pipi. O, gusto mo bang maging pipi? O gusto mo magkapasalita ka lang? Sabihin mo, Lord, naniniwala ko, Panginoon. Ayaw ko maging pipi. Ganda-ganda mo, guwapo mo kang pipi ka. Uy, ganda naman. Ganda naman, guwapo, pipi pala. Hindi ba? Kung naniniwalaan mo na salita ng Panginoon, believe it and you will receive it. Amen. Puri natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo, I believe, Lord! Hallelujah! Amen ba? Naniniwala. Alam, naniniwala sa kamay. Na itakdak ang Panginoon, iligtas na ng Panginoon. Ilan lang naniniwala? Kapag hindi ka naniniwala, maging pipi ka. Oh. Paniniwalaan mo sa salita ng palakpakan natin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan po ang nangyari. Lingkod ng Panginoon dahil hindi naniniwala. Sino naging pipi? Si
si Zacarias, na ama ni John the Baptist, naging pipi. At nabukalang kanyang bibig nung isinilang na si John the Baptist. Nung nagaganap na mangyayari na magkaanak siya. Mula kay Elizabeth. Kaya kailangan alisin natin ang espiritong pag-alinlangan. Kailangan sumampalakay sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Palakparin natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! 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 Glory to God. Amen ba? Kaya, sinabi sa Hosea chapter 6 verse 2, after 2 days will He revive us. Pagkatapos na 2 araw ay palakasin tayo. But in the 3rd day, He will rise us up. And we shall live in His sight. Yan ang mga takdang panahon. Alam niyo po, 2 araw na yun, it takes po mga kapatid ng 2,000 years. Mula kay Jesus Christ ang pagdarating 2,000 years. Ang pangatlong araw yan tinatawag ng millennium. Ibig sabihin, matagal pa. Narelito na tayo sa millennium dahil 2026 na, 2026. Ibig sabihin po magpas na. Mga kapatid, hindi lang i-revive na tayo. Ibig sabihin, gigisingin tayo ng Panginoon. Hindi lang ang gigisingin, kukunin tayo ng ating Panginoon. God will rise up. Hallelujah. God will rise up. Gigising tayo ng Panginoon. Hallelujah. Babaguhin tayo ng Panginoon. Kukunin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Upang tayo mabubuhay sa Kanya. Amen ba? Yan ang tinutukoy na i-rapture tayo ng Panginoon. Kapag ikaw naniniwala, hallelujah, you will believe it, you will receive it. Hindi ka maniniwala, bahala ka. Amen ba? Dahil po hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Puri natin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Amen ba? Yan po. Ang panguling talata po. In Hebrews chapter 11 verse 40, God having provided some better things for us. Ano po? Ang Diyos ay magbigay ng mabuting bagay sa atin. Naniniwala ka ba ang Diyos magbigay ng mabuting bagay? Amen ba? Ang Diyos ay magbigay ng mabuting bagay. Dahil sabi ito, that day without us, kung wala tayo ngayon, they not be made perfect. Hindi sila maging saktal. Yung mga patriarka noon, meron silang unang mga alagad ng Panginoon, huwag nating pagmalaki sila. Ang ipagmalaki natin si Jesus Christ na ang ating kasalukuyan ngayon, hallelujah, ay mahalaga po sa Panginoon. Ang iyong katapatan, ang itinagdasay ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kagandang loob, ang iyong kabanalan, ang iyong katuwiran sa Panginoon, ang iyong hallelujah, obedience sa Panginoon. Kailangan mo sumunod sa Panginoon ang iyong pananampalataya. Alam mo, lahat sila, ang mga nakaraan ay namatay na hindi nila natanggap ang rapture. Ngayon ay malapit na tayo i-rapture ng Panginoon. Paniniwalaan natin, kukunin tayo ng Panginoon. Aagawin tayo ngayon po sa Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, and 18. Sa isang mata, hallelujah, sa pagtulog ng trumpeta, ang lahat na matay kay Kristo bubuhayin. Ang mga buhay ay sasalubong sa Kanya sa lapap upang tayo, hallelujah, magpakailanlan sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And so shall we ever be with the Lord. Tayo na kasama na sa Panginoon. Ngayon po, dalawa lang po tunghan. Papunto po sa karya ng Diyos, mapupunta po sa impyerno. Sana gusto mo, impyerno o langit? Dalawa lang po tunghan, walang purgatorio. Langit lang ang impyerno. Hiniling ko po tayo na tayo lang. Sana gusto mo na itinakda sa iyo? Saan ang gusto mo na itinakda sa iyo ng Panginoon? Itinagda tayo ng pagligtas. Ngunit kapag hindi tayo maglingkod sa Panginoon, kapag pinagmatigas mo ang puso mo, ay tinagda sa iyo papunta sa impyerno. Ngunit kapag nagsisi tayo ng kasalanan, magbagamit tayo sa Panginoon, itinagda ng Panginoon, hallelujah, buhay na wala hanggan, hallelujah. Kaya nga, ang dalawang tao, bigat-bigat ang karga niya. Anong bigat-bigat ang karga niya? Dahil sa kasalanan na hindi ka makalapit sa Panginoon, bigat-bigat ang... Lahat ng kabigatan mo, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Ilapit mo sa Kanya ang iyong kabigatan, ang iyong kahirapan, at bibigyan kayo ng kapahingan. Matthew chapter 11, verse 8, God will give us rest.
God will give us rest. God will give us salvation. God will give us, hallelujah, peace of mind. Come to Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lumapit tayo sa ating Panginoon at ibigyan tayo niya ng kapahingahan. Amen ba? Kapayapaan at kaligtasan. Amen and amen. Kaya tayo dumalangin sa Panginoon, nalapit tayo sa Panginoon. May pagkailangan ka sa Panginoon. May tinagda ang Panginoon sa iyo, huwag kang magmadali. You must wait for your turn. You must wait for the will of God. Hallelujah. Amen, nandyan lang ang Panginoon. Sa iyong mga bibig, sabihin mo sa Kanya. Dahil sabi po sa Psalms 81 verse 10, open your mouth wide and He will fill it. Huwag mong siraduhan ang iyong bibig. When you come to the altar, open your mouth wide. Ibig sabihin, speak to the Lord. What is your needs? Declare it. Confess it. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon. Sige, lumapit tayo sa altar ng Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi na, Lord, I need your help. I need your Holy Spirit. I need salvation. I need healing. I need deliverance. Hallelujah. Hallelujah. I need peace of mind. Kailangan mo. Buibuka mo ang bibig sa Panginoon. In Psalms 81 verse 10, open your mouth wide and He will fill you. Amen. By the Holy Ghost. By the Holy Ghost. Mayroong mga bagay, hallelujah, ipagkaloob ng Diyos sa atin, hallelujah, upang sila'y maging sakdal. Dahil kung hindi tayo magpatuloy sa hindi sila maging sakdal, kailangan kang Diyos, kailangan ka ng Diyos, kailangan tayo ng Diyos na maglilingkod sa Kanya. May tinagda, hallelujah, na panahon po sa atin. God gave us an appointed time. God gave us an appointed time to fill with the Holy Ghost, to live a holy life, to be righteous, to be the sons of God, to be glorious, to be glorified sa Panginoon. Hallelujah. Huwag kang magmamadali. Hallelujah. Huwag kang mamadali. You just wait for your turn. You must wait for the will of God. Amen ba? For they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Hallelujah. Huwag kang maghinawa sa paglapit sa Panginoon. Lord, here I am, Lord. Sabihin mo, Lord, here I am, Lord. Hallelujah. Mold me, Lord. Make me your servant. Make you, hallelujah, Lord, a glorious servant, Panginoon, Lord. A righteous servant, Panginoon, Lord. Amen. Purihin ka po, Panginoon. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Baguhin mo sila. Baguhin mo kami. Baguhin mo yung lingkod po, Panginoon. Hallelujah. To be like you, Lord. Hallelujah. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Sige, hallelujah. Lumapit sa Panginoon na sa iyo po ang pagpapasya. Saan ang gusto mo? Hallelujah ng Diyos sa langit o impyerno. Hallelujah, hallelujah. Nasa iyo po ang pagpapasya. Amen ba? Amen and amen and amen and amen and amen and amen. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Bless your people, Panginoon. Bless, Panginoon, mga nanay nito. Bless him po, Panginoon. May request mo, Mr. Pel, Panginoon. I-grant po ang request niya. Kanya nga po, Panginoon, pagalingin mo. Hallelujah, kanyang kahilingan, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord. Grant her request niya sa Kalabalaya Santa in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah, Lord. Kahilingan, Panginoon. Step this, Panginoon. Grant po, Panginoon, request niya po in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, sige, hallelujah. Hallelujah, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah, huwag kang magalinlangan. Huwag kang magalinlangan. Huwag kang makatubili sa ating Panginoon, Lord. Lord, hallelujah, si brother po, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord, hallelujah. Yes, kalabalaya sa brother Ricky, Panginoon. Mold him, Panginoon, to be like you, Panginoon, Lord. Hallelujah. Grant, Panginoon, his request in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, I pray po, Panginoon, Lord, si brother po, Panginoon, Lord, hallelujah. Julita Prilago. Bless him, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, sinunoy po, Panginoon, Lord, hallelujah, Lord, po, Pastor Junior, Panginoon. Bless him by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Jesus, Kalabalaya Santa, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, 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 Lord. Lord, hallelujah, si Brother Panginoon, Lord, all the kito, Panginoon, bless Panginoon in Jesus' name, Lord. Hallelujah, itong mga manugtog, Panginoon, bless them in Jesus' name. In the name of Jesus, bless them in Jesus' name, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. Si Jairus, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Maclean, Panginoon, bless in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, again. Hallelujah, come to Jesus. Speak, hallelujah, to God. Speak to God, hallelujah, Jesus' name. Lord, salamat mo, Panginoon, narito
Hallelujah, nagbalik loob, Panginoon, habang may pataon pa, Panginoon. Hallelujah, Sister Norma Pakuan, Panginoon, kaya sa kalabalaya sa kila. Pinagaling mo siya po, Panginoon. Nagulag siya noon, ngunit siya na nakadilat ang kanyang mga mata, nakita siya. Today your miracle, Panginoon, for you are the miraculous God, siya sa kalabalaya sanda. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, bless Panginoon Lord. Hallelujah, bisita mo ito, Panginoon Lord. Hallelujah, si Mary Grace mo, Panginoon, ang kanyang bugtong anak, Panginoon Lord. Mr. Hallelujah, Lord, na mapakuhan. Bless Panginoon, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, Lord, bless Panginoon Lord. Sister Panginoon Lord, may hallelujah, in Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. Hallelujah, bless Panginoon, Sister Panginoon, Lord, hallelujah, Lord, Jesus' name, hallelujah, Lord, hallelujah. Tunigo, Jesus' name, in Jesus' name. Sa pangalan mo po, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sige, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, Lord, sa tatay, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah. Bless Panginoon, Lord, Jesus' name. Hallelujah, Lord. Si Brother Richard, Panginoon, Lord, ang mithiin niya na siya maka-approve po, muli kung kaluban niyo po, Panginoon. Bless him, Panginoon, in Jesus' name. Yung kanyang asawa po, Panginoon, si Marisa, Panginoon, bless Panginoon, in Jesus' name. Lord, ang bisita nito, si Alan, Panginoon, Lord. Lozano po, Panginoon, bless him, Panginoon, by the power of the Holy Ghost. Change, Panginoon, his life, Panginoon. Change his attitude, Panginoon, Lord. Dapat siya ma-born again, Panginoon. Linisin mo yung dugo, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Si Tom bless, Panginoon, in Jesus' name, and amen and amen. Sa pangalan mo po, Panginoon, itong nanay ito, Panginoon, ng LPA President, Sister Didi Butasla, Panginoon, bless. Here, Panginoon, in Jesus' name, ang kanya, Panginoon, Lord, hallelujah. Hallelujah, Sister, Panginoon, Lord, Antonico, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Sister po, Panginoon, Lord, hallelujah, believe, bless, Panginoon, in Jesus' name. And then, in Jesus Christ, si Brother, Panginoon, Lord, a friend, hallelujah, balingit, Panginoon, bless him, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, gano'n rin po, Panginoon, si Disalos, bless him, Panginoon, in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, Lord, si Brother Del Rosario, bless, Panginoon, in Jesus' name. Lord, ang kapatid, Panginoon, Mr. Evelyn, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord, Sister, Panginoon, hallelujah, Pastor Sarah, bless, Panginoon. Complete healing, deliverance upon her life, Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, si Panginoon, Baby Soldario, bless, Panginoon, in Jesus' name, and amen. Alam na yung Panginoon, Lord, hallelujah. Si Joseph, bless, Panginoon, Lord, Jesus' name, amen and amen and amen and amen. Hallelujah, Lord. Sister, Panginoon, Franz, bless Panginoon in Jesus' name, and amen. Lord, si Brother Junjun po, Panginoon, Lord, hallelujah. Bless Panginoon in Jesus' name, amen. Oh, hallelujah, mga anak ko, Panginoon, Lord, Jesus' name. Lord, si Rose po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus' name, Lord, hallelujah, Lord, Jesus' name. Sa pangalan mo po, Panginoon, Lord, si Manang Nila, Panginoon, narito po, Panginoon, sa bless her, Panginoon, by the power of the Holy Ghost. Lord, renew the Holy Ghost upon her life, Panginoon, yes, sa kalamanayas. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Si Brother Gabriel po, Panginoon, bless mo na in Jesus' name, Lord. Lord, Sister Brenda, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid ko po, Panginoon, bless, Panginoon, Lord, Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Itong mga bata po, Panginoon, Lord, bless po, Panginoon, Jesus' name, in Jesus' name. Kapangyarihan mo salita, Panginoon, Sister, Panginoon, Lord, hallelujah, Lisa. Lord, kapatid ni Mrs. po, Panginoon, hallelujah, si Lisa. Hallelujah, Rapatistas, Panginoon, Lord. Bless mo po in Jesus' name, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Sa kalamalay sa Jesus' name. Amen. And amen, Lord. Hallelujah. Si Brother po, Panginoon, Jerry Abagis. Bless, Panginoon, Jesus' name. By the power of the Holy Ghost, Panginoon. Hallelujah. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. And amen, and amen, and amen. Hallelujah. 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 Bless, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sister po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Bless, Panginoon, Jesus' name. Name. Lord, Sister po, Panginoon, Lord, hallelujah, bless po, Panginoon, Jesus' name, Lord. Si Brother po, Panginoon, Lord, hallelujah, Ruben, Panginoon, bless, hallelujah, hallelujah, with the Holy Ghost, Panginoon, let the Holy Ghost and fire, Panginoon, Lord, hallelujah, Panginoon, in Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Lord, ito mga pamangkin ko po, bless, Panginoon, Jesus' name, hallelujah, po, Panginoon, Lord, sa Ana Marie, Panginoon, Lord, sa pangalan ng po, Panginoon, si Brother Leo, Panginoon, Lord, Hiba na pa ang Holy Ghost upang siya magiging lingkod mo, magiging ministro mo po, Panginoon. Kanyang asawa, Panginoon, si Roda, in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Ito, pinabalik mo sila po, sa pangalan ng po, Panginoon, Lord. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon. Janet, Panginoon, bless, Panginoon, Lord. Hallelujah! Salamat. Galing po, Panginoon, Lord. Hallelujah! Salamat po, Panginoon.
Salamat po sa iyong ganda, Lord. Salamat po sa himala, Panginoon. You are there to bless. You are there to bless, O Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless, O Panginoon, Lord. Si Brother Paulo Raul, Panginoon, Lord. Si TV, Lord, in Jesus' name. Galurin po, Panginoon, kayo dito. Bless in Jesus' name.